So ito po, mga kababayan, yung ating uunahin ngayon na kung saan ay mga kababayan po, ito ang ating pag-usapan ngayon patungkol dito sa pagtulo ng sipon ni PBBM. Mga kababayan, habang ito'y nagsasalita sa United Nation or United Council, United Security Council, no, sa Amerika, mga kababayan, sa isang pagpupulong at pagtitipon na hindi inaasahang biglang tumulo itong sipon ni PBBM. Mga kababayan, ganito po kasi yan, ha. Alam naman po natin, no, na itong mga DDS, mahilig po talaga sila pakalat ng fake news. Pero yung pagtulo ng sipon ni PBBM, mga kababayan, ay hindi po fake news yun. Totoo po talagang tumulo yung sipon niya. Pero ang fake news doon ay yung pinakalat nila na tumulo dahil sa pagdodroga. Hindi po yung totoo. Kasi ganito po, mga kababayan, ulitin ko po sa inyo. Si PBBM po ay matanda na. Yung ating presidente ay may edad na. At ang biyahe po niya ay napakahaba po ng biyahe niya, almost 24 hours po. No? Halos halos isang araw po ang biyahe niya papuntang New York, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, bukod diyan, no, tumulo ang sipon niya siguro sa biyahe at sa lamig ng lugar kasi hindi kasi pareho ang lamig ng ating bansa at bansa doon. Pangatlo, mga kababayan, si PBBM po ay may iniindang sakit. Yeah, bukod sa kanyang sakit na sinabi nga na may finding sa kanyang doktor, at bukod doon ay alam naman po natin na ang kanyang kidney ay isa na lang po. Malamig po kasi, mga kababayan. So talaga pong tutulo po yung sipon niya kasi nanggaling po siya sa init na country, magbabiyahe, tapos biglang lamig. Talagang sa Bisaya po dyan, ang tawag dyan ay subaw. No? Sa Bisaya po ang tawag dyan subaw, yung tumutulo ang sipon mo pero puti. So, may mga ganyan, kumbaga sa mga bata, ganyan po. At saka, mga kababayan, si PBBM po ay mahina po ang kanyang immune system, lalong-lalo na siya ay may edad na, at lalong-lalo na si PBBM po ay lulong sa pagtatrabaho, no? Lulong po siya sa pagtatrabaho, workaholic po kasi ang ating presidente. Nakakahiya naman po sa vice presidente natin, puro pamumuna, puro paninira, puro gala, walang kwenta, tapos ang kapal pa ng mukha na tatakbong presidente, wala namang nagawa, 'di ba? So, yun po yun, mga kababayan, yung ipinakalat ngayon nitong mga DDS sa kanilang post. Ito po, mga kababayan, ipakita ko po sa inyo. Ayan po. Mga kababayan, ipinost po ito ng Dabawiños Duterte Defenders. Ayan po. So nakita nyo po, mga kababayan, na merong sipon na tumulo, which is hindi po ganyan, ha. Mga kababayan, paalala ko po sa inyo, hindi po ganyan kalaki ang tumulo ng sipon ni PBBM, edited po yan. Ang tumulo po ay konti lang, no? Ginano ni PBBM sa kamay niya at pinunasan niya ng tissue. May dala-dala po siyang tissue, mga kababayan. Hindi po magdadala ng tissue ang presidente kung hindi niya alam na may sipon siya. So yun po, mga kababayan, ang pinapakalat nila ngayon sa kabila ng pagpunta ng ating presidente doon sa United Security Council, no, mga kababayan, sa Amerika, para magkaroon po tayo doon ng slot, no, para magkaroon tayo ng upuan para mapakinggan yung ating boses, no, mapakinggan yung ating mga hinaing laban sa mga pambubuli, pambabastos at pang-aagaw ng ating teritoryo dito sa West Philippine Sea. So, mga kababayan, tayo po mga Pilipino, instead po, kahit alam naman po natin na hindi natin binuto ang presidente, alam po ninyo, lalong-lalo na sa mga DDS, respetuhin nyo siya bilang presidente kahit hindi nyo siya respetuhin bilang si Marcos. Di ba? Wala naman po kasi tayong magawa, mga DDS, di ba? Kung kayo hindi nyo gustong si PBBM maging presidente, bakit kami ba gusto ba namin maging vice president si Sara? Di ba? Ganun lang naman yun eh. Si Sara nga, kahit walang kwenta, walang ginawa, nirespeto namin bilang vice president. Tinawag pa nga namin VP Sara eh. Di ba? Pero kayo, ganun din kayo. Respetuhin nyo bilang presidente si Marcos, kahit hindi nyo siya respetuhin bilang si Marcos. Respetuhin nyo na lang bilang elected, no, by the people.
So, alam nyo sa totoo lang mga kababayan, yan ang masakit sa inyo eh. Kapag ka naghirap kayo, nagutom kayo, may sakuna, may dilubyo, may gera, ang presidente ang hahanapin ninyo. Pero kag ang presidente ay naghahanap ng paraan kung paano ikakaunlad, paano tayo maging paano mahigpit ang ating seguridad sa ating bansa, ay sisiraan ninyo. Grabe po kayo, no? Mga wala kayong utak. Alam naman po namin yan, hindi naman maitanggi. Diba? Kami hindi naman namin binoto si Sara, di ba? Pero tanggap namin na nanalo siya. Kasi may kasabihan nga tayo, sa 1,000 botante, kung 600 ang bumoto sa kanya, 400 ay hindi. May magawa ba yung 400? Wala. Ibinoto siya ng 600 na mas marami sa 400 eh. So tanggapin na lang natin. So sa mga DDS na ayaw kay Marcos, antayin nyo 2028 pag bumaba siya. Tsaka kayong mamili ng gusto ninyo. So ito po mga kababayan, ipinost ng Davao Duterte's Defender. Akala mo naman kung makapost-post, hindi bumili ng 20 pesos kilo ng bigas ng 'di ba? Nakita nyo, kadalasan sa mga galit kay Marcos, yun pa yung unang pumila dun, bumili ng 20 pesos kilong bigas. 'Di ba? 'Di ba? Sa totoo lang. Kita nyo, lakas-lakas ninyong pumuna. Tapos nung dinala na yung bigas na 20 pesos dun sa lugar ninyo, kayo pa yung unang pumila, di ba? Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Tapos ang sabi, testingan namin yung 20 pesos na bigas, baka maganda. Kasi kung maganda, yun na lang ang bibilhin namin. Putang ina nyo, pa-feeling pa kayo maraming pambili. Kung marami kayong pambili, hindi kayo magbili ng 20 pesos. Feeling mga mayayaman kayo, mga hayop kayo, mga bobo naman kayo dyan. Hindi ko nila lahat ha, pero majority. So sabi dito mga kababayan sa Davao Duterte Defender page, BBM tumulo ang sipon habang nagsalita sa harap ng UN delegates. Nag-viral sa social media ang isang video kung saan makikitang tila na pahinto sandali si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang humarap sa mga delegado sa isang pulong na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa United Nations. Actually, hindi po ganun ha. Hindi po huminto si PBBM. No? Tuloy-tuloy po ang kanyang pagsasalita sabay punas ng tissue. Hindi po siya huminto sa kanyang sinasabi. No? Mga kababayan. No? Ito pa lang, fake news na eh. Sa naturang video, napansin ng ilang netizen na tilang may tumulong sipon sa Pangulo habang nagsasalita. Dahilan upang magbigay ito ng iba't ibang reaksyon at komento online. Gayunman, wala pang inilabas na opisyal ang pahayag mula sa Malacanang hingil sa nasabing insidente. Patuloy naman ang pagdalo ng Pangulo sa mga pulong at aktibidad na may kinalaman sa ugnayan panlabas at kooperasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Samantalang patuloy din kumakalat sa social media ang video na nag-udyok ng diskusyon sa publiko. Marcos Jr. tumulo ang sipon sa harap ng UN delegates. Di ba? Ayan. Mga kababayan, hindi po ganyan kadami ang tumulo mga kababayan. Kunting-kunti lang po yun, nakikita ko po. Kasi ako po mismo nanood habang nag-speech si Marcos. Ito po ha, mga kababayan, ipapanood ko sa inyo ha, yung naturang naturang video. Grabe ka fake news talaga itong mga DDS na to. No? Ito po panoorin ninyo ha, mga dipoga kayo, mga hayop kayo, bubobo niyo, mga tanga kayo. Ito po mga kababayan, panoorin nyo habang nag-i-speech si Pangulong Bongbong Marcos. In the Philippines, we are proud to say that we have long believed that empowering women is not merely a matter of fairness. It is a cornerstone of nation building. But even as we take pride in this progress, asan yung we sipon dyan? recognize that the journey towards full equality, both in our country and around the world, is far from complete. And that is why the work of this commission remains as vital today as it was 70 years ago. Women must be present wherever decisions are made, in government, in business, in science, in diplomacy, and in peace building. The Philippines stands ready to work with all nations to advance this cause. Because when women rise, societies rise with them. When women lead, nations move forward. And when every girl, no matter where she is born, can stand with confidence and say that her future is truly her own. And then we will know that we have built not only a more equal world, but a better one for all of humanity. So yun po yun mga kababayan, 'di ba?
O, kita nyo, mga kababayan? O, asan yung sipon na sinabi niyong tumulo? O, di ba? Alam niyo sa totoo lang, nagpunas lang si PBBM, no, ng dito banda. Wala pong sipon na tumulong ganun, 'di ba? Oh, kita nyo mga kababayan, napakasinungaling talaga ng mga DDS. Alam niyo mga kababayan, ito kasing impluwensya ni putang inang Duterte na mabubulok na sa kulungan na isang kriminal, no? Walang dignidad. Isang sinungaling na matanda na naging presidente pa dahil sa kasinungalingan at pambubudol sa taong bayan. Dahil po kasi yan sa sinabi ni Digong mga kababayan nung ito'y nasa Cebu, no, sa kanyang mautog rally na putang ina niya. Ganito po kasi ang nangyari mga kababayan. Ito Digong, sipon ni Lagdameo. Oo. Kaya nga mga kababayan, dahilan yan na ang mga DDS na mga putang inang bobo tanga-tanga naniniwala dahil sa sinabi ni Digong sa kwento niya kay Lagdameo. Ito po mga kababayan. Sip on forever. Sana all. Dahil sa putang inang matanda na yan. Kumansin si Marcos din. Ayan, inubo. Kakainom ng fentanyl. In other words, pag mosur ka anang imong estilo sa politika, mawa ang imong prinsipyo. Sip on forever. Diba? Yan kasi mga kababayan, naniniwala kasi sila. Diba? Naniniwala kasi sila mga kababayan sa naturang pinagsasabi ni Digong doon sa may maisog rally sa Cebu na si Lagdameo daw, isa daw yan sa example na nagdudroga kasi biglang tumutulo yung sipon ng hindi nalalaman. Oo, kaya sipon pamor, sana all, yeah, sabi ni Digong. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ito na mga putang inang DDS na hanggang ngayon mahirap pa rin, wala ngang 1 milyon sa bangko, walang sports car, 'di ba? Hanggang ngayon naniniwala pa rin sila sa katarantaduhan ni putang inang Duterte, 'di ba? Oh, tingnan nyo, sa sobrang katarantado, niya, ayun nakulong, di na makauwi. Ayun, 1 year anniversary na bukas. March 11 na. 10 na ngayon. Oh, kita ninyo? Kaya sa totoo lang mga kababayan, itong mga DDS, akala siguro nila lahat ay papaniwalaan, di ba? Alam nyo, ang hirap-hirap sa inyong mga DDS, no? Mga bobo na nga kayo, mga mahihirap pa kayo, mga walang kwenta. O, tingnan nyo, ibang DDS dyan nakaigit habang iniiyot sa spa, di ba? Kita nyo yan? Ibang DDS dyan, nakaigit, iniiyot sa spa. Pero mo, pinunta mo dun massage, hindi magpakantot. Ayun, papuwet ng papuwet, nakaigit, o nakabayad ng 1.5. Diba? Kita mo yan? Ay, Diyos ko talaga. Kita nyo? Kaya itong mga DDS na to, mga fake news. Diba? Alam nyo, itong mga DDS, siguro pag sinabi ni Digong na, kumain kayo ng tae nyo dahil utos ko. Kakain ng tae ang mga hayop na yan. Kasi mga bubo nga, di ba? Ma'am Lily Tonini, Ma'am Itchin Blue, kay Sir Kenry, Nanay Minda. Kita nyo yan, mga kababayan? Ay, Diyos ko po. Di ba? Oo. Mga iyaki na, mga sipunin pa. Oo, Diyos mio marimar. Di ba? Kita mo yan, mga kababayan, yung mga DDS na yung mga hayop na yan, mga bobo. Grabe kung gumawa ng fake news. Katulad kay Harry Roque, gumawa ng fake news kung nakita ninyo. 'Di ba? Gumawa ng fake news na nagbaba daw ng eroplano ang Spain para sunduin ang mga Pilipino. Kung naniniwala ang mga Pilipino doon, pumunta sila sa UAE, tapos ang akala nila may flight, tapos pagdating doon wala. Hindi, nagsayang-sayang lang sila sa oras at sa biyahe nila. Yan, nagmumukha silang tanga. Grabe yung ganyang mga kababayan, yung mga ganyang balita na ganyang pinapakalat na pwede naman magpalipad ng eroplano Kasi bakit ang Spain, di ba? Ang dami nilang fake news. Di ba? Mas nakakahiya naman ang kabubuhan kaysa sa sipon. Hindi natin yan itanggi mga kababayan. Kung may sipon ang tao, lahat naman tayo nagkakasipon. Diyos ko, yung iba nga nagpa-opera sa liig
Tapos pagbintangan may nag-attempt. Pero samantalang yung gweter na toxic, yun yung may hiwa sa leeg kasi may toxic gweter. Dahil sa kakalasing yan, sa kakainom, kasi mahilig sa alak. Anong nangyari? Nagkaroon ng toxic gweter. Ayun, pailalim ang gweter kaya inupirahan, tapos ang nirason may naggurgor. Kita niyo mga kababayan, ganyan kasinungaling yung mga DDS. Tapos hanggang ngayon nakakulong na lahat-lahat yung tatay nila. Ipagkalat pa rin nila na inosente. Saan ka nakakita inosente nakakulong hindi makalaya? Uutuin pa rin nila mga kababayan. Kaya grabe, itong mga DDS, daming DDS dyan sa comment section, double time. Bakit? Ano ngayon? Magkikinsi na. Sahura na naman. Nako. Diyos ko. Double time. Bakit? Sahura na naman, mga kababayan. Ay, nako. Yan ang sakit ng mga DDS. Mga kababayan. Sahudan na naman kasi, syempre, mag-unsi na bukas, ilang araw na lang. Diba? Parang si Marcoleta, pabida-bida. Akala mo naman, totoo lahat ng sinasabi. Buhok pa nga, hindi natin alam kung totoo o hindi. Ay, nako, mga kababayan. Kita nyo? Double time, mga DDS. 15-30. Putang ina. 70,000 allowance plus kundo plus sports car. Pag gumanda-ganda pa at tumataas-taas ang views, another 100k. Diba? Kita nyo yan. Diba? Kahit si Mima, inalok. Kita nyo? Ay, nako. Tigil-tigilan nyo kami, mga kababayan. Double time na ang ginawa ng mga hayop. Diba? Kaya gawa fake news pa more. Sige, gawa fake news. Tulo daw si Pon dahil sa cocaine. Samantalang yung idolo nila nagkanda taranta-taranta na, hindi na alam ang gagawin. Kung saan-saan na magtatago yan, mga kababayan. Bakit? Naku, pag kinalkal na ang bank account niyan, makita natin. Malaman mo naman yan yung mga transactionist ng bank account kung saan ginamit. Eto mga kababayan, abangan ninyo dito sa impeachment trial ng idolo nila. Kasi lahat ng pera dyan na inilabas mula sa bangko niya, malalaman kung saan ginamit. Kasi bakit? Hindi ka naman pwede mag-release ng ang bangko, hindi pwedeng mag-release ng pera yan kung walang dokumentong patunay kung saan gamitin yung perang winidro mo. Doon lalabas yan mga kababayan kung saan ginamit at ano ang pinanggamitan. 'Di ba? Kung saan ginamit at anong pinanggamitan. Makikita yan mga kababayan. Makikita yan doon. Pag nabuksan mga kababayan, itong bank account ng idolo nila. Pag nabuksan yan, 500,000, 500 million, 200 million, 100 million, saan gamitin? Pambayad sa trolls. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, abangan nyo yan. Magkakandawindang-windang at matataranta yung idol nilang gala. Nako, mga kababayan, sabi ko sa inyo, kaabang-abang yan. 'Di ba? Mga kababayan, mga BBM lovers daw, sabi ni Doc Romero, 'di ba? Meron na namang isang DDS, isang bobo na naman. Gawa ka pa ng another account. Sige, damihan mo para marami kang views, tanga-tanga lang, 'di ba? Ganun 'yun, mga kababayan,